Teacher Laika, pasado ba sa let? Isang guro, naubos ang pasensya. Brother Rico Legara, magsa-Sunday school teacher na. Interview sa mga guro, tunghayan. Puso ng sambayang Pilipino. Ito ang inyong himpilan ng bayan, Renz Gabriel Silabo, para sa ABCJ News. Para sa mga nagbabagang mga balita. Dugot pawis, nasukilan na ng diploma. Posible ba? Lian Razel, ibandera mo. Kasalukuyan nga tayong nandito ngayon kasamang isang guro at sabay-sabay nating alamin kung gaano nga ba katotoo na siya ay nakapasa sa kanyang let. Magandang umaga, maaari ba naming malaman ang inyong pangalan? Ako po pala si Laika. Teacher Laika, gaano nga ba katotoo na ikaw ay nakapasa sa inyong let? Actually, wala pang result na namalabas. Pero syempre, para sa akin, nakapasa na ako sa board. Muli, ako si Lian para sa ABCJ Sukat News. Ng kasiyahan na uwi sa kaguluhan. Babae, nahimatay. Uy. Uy. Lo. Happy birthday! Pasensya ng isang guro na puno na. Rico Legara, aprobado na para sa Sunday School teacher. Brother Rico, gaano nga ba katotoo na mag-apply ka bilang Sunday School teacher? Ano ho yun? Sunday school teacher? Ay, hindi totoo yun. Hindi yun totoo. Huwag ko kayo maniniwala. Huwag ko kayo maniniwala sa mga peking balita na kumakalat ngayon sa social media. Marami na yan. Para naman sa Chika Minute, panoorin po natin ang video na ito. Nahadog sa ating mga guro. Unang-una yung nakikinig. Yan, sa mga tinuturo. Pag may assignment na pinapagawa, nagagawa nila, yan, natutuwa ako sa kanila. Yung hindi na laging sinasabihan kung ano yung dapat gawin sa pinaka-umpisa ng Sunday School hanggang sa matapos. Ang nagugustuhan ko rin sa mga estudyante ko, yung nakikita ko sa kanila na sinasapuso nila yung mga tinuturo ng teacher sa kanila. Sinabihan mo sila na may Children's Congress, kahit gaano kahirap, talagang sinisikap nilang pag-aralan. Sa una, sasabihin nila na hindi nila kaya, pero once na na-explain mo ng maayos, gusto na nila. Yung very cooperative sila, very attentive sila sa lahat ng mga pinapagawa sa kanila, mga activities, ganyan, and then sa mga practices na. Nakikinig, nag-cooperate sa pagdating ng discussion. Ang gusto ko sa mga estudyante ay yung nakikinig sa tinuturo mo. Kapag nagtuturo ako, pag may pinapakita kong visual, talagang nakikinig sila, parang nagkakaroon sila ng curiosity kung ano ba yung lesson na ituturo ko sa kanila. Ano ang iutos mo sa kanila
sinusunod nila. And then, kung may ipagawa ka, katulad magwalis, maglinis ng classroom, nagsisipag nila magwalis at maglinis ng room ng Sunday School. At higit sa lahat, pasulatin mo sila at ng verse sa Bible ay tinitake note rin nila. Ang gusto ninyo talaga yung estudyanteng masunurin. Diba? Masunurin. Hindi naman talaga katalinuhan. Kasi wala rin siya yung matalino tapos matigas ang ulo, diba? Maganda yung masunurin tapos mabait na siya. Alam mo, ang mga teacher, kapag ang bata ay mabait, masunurin, kahit bubo, pinapasayan eh. O, diba? O, dapat ang estudyante unang-una masunurin. It's biblical because obedience is better than sacrifice. Maraming mga estudyante ngayon na pinapasa sa school dahil sa pagiging masunurin. Maraming mga estudyante matatalino pero pasaway sa klase. Kaya ang nangyayari, kahit matalino sila, wala silang magandang posisyon sa government. Maraming matatalino dyan, tanong mo na saan sila ngayon. Pero yung mga katamtaman lang, so mabait sila, masunurin sila, at least inaangat sila ng Panginoon. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Estudyante na umaate ng Sunday School, lalo na sa adult class, ay yung masipag magbasa ng Bible. Sa pagtuturo, kapag nagsasalita si teacher, hindi nakikinig, nakikisabay sa boses si teacher, ayan, hindi ko nagugustuhan yung mga ganon. Kasi, kumbaga, nadidistract kami sa pagtuturo. Pangalawa, yung sinasabi ko sa kanila dalhin yung kanila mga gamit, ikompleto yung mga gamit na dapat dalhin nila tuwing linggo kasi kailangan namin yon. Halimbawa, yung Bible, notebook, ballpen. Ayan. Ayaw ko naman sa kanila, sobra nilang tatamad. Lalo pag praise and worship, sobrang talagang kahit anong turo namin sa baba na paglundagan, pag masaya ang awit, kailangan masaya rin ang mukha. Wala. Minsan baliktad. Kung kailan malungkot yung awit, saka sila ngitian sa bawat katabi, kalabitan. Siguro hindi naman talaga siya like super ayaw. Siguro something na kaya pang ma-develop along the way. Ngayon lang kasi sobrang nagkakaroon talaga kami ng challenge ng mga teacher na talagang turuan sila when it comes to praise and worship, yung pagpalakpak, pagtalon nila, especially kapag Sunday service. Ay maingay sa klase, magulo. Pero ganun pa man, ang isang guro ay masaya pa rin kahit papaano. Nandyan yung patience, nandyan yung pagmamahal bilang isang guro sa aming mga estudyante. Habang nagtuturo ka, sila'y nagkakwentuhan, and magulo sila kung saan napunta. Diba? Kasi yung sa akin po is mga maliliit na bata, hindi mo talaga minsan nakokontrol. Tuwing devotion, kapag may na-assign, nagtuturuan pa sila kung sino yung mag-MC, sino yung mag-song leader, sino yung mga kakanta. And pangalawa, kapag sobrang ingay na nila, pag hindi sila nakikinig sa mga teacher nila. Padalhin mo sila ng Bible, hindi sila nagdadala. Pahinga ng offering sa mga magulang ay hindi sila nangingi sa magulang, kaya palagi ko silang sinasabihan. Yung pag inutusan mo teka lang. Yan. Pag inutusan mo, wait. Pag inutusan mo, ang daming mga reklamo, yan ang ayaw na ayaw ko sa estudyante. Okay? Okay lang kung hindi nag-aral, pero at least pagdating sa interview, pagdating sa exam, may sinasagot. Kahit hindi siya nakapag-aral, pero talagang nakakasagot siya. Oo. So, yan ang ayaw na ayaw ko sa estudyante na yung makulit, yan. Tapos tamad, pagkatapos rebelde sa klase, ayaw na ayaw ko yan. Pala-absent, lalo na yung pala-absent. Yung mga latecomers, yan, ayaw na ayaw ko talaga yung pala-absent as latecomers. Yan, latecomers na nga, tapos natutulog pa sa school, yan ang ayaw na ayaw ko sa estudyante. Pala-absent. Palaging late na pag dumating sa oras ng Sunday School. No, yung dalawa to
yung hindi nila nakakalimutan na batiin yung teacher nila pag birthday, pag Teacher's Day, and the most unforgettable, yung kanina lang. Kasi talagang natakot din ako noon. Kasi first time kong yung may mag-collapse na estudyante kanina. So sobrang sobrang kinabahan din ako doon. Pero maya-maya, ayan. Ang nangyari ay lang pala yon, prank lang pala nila yon. So yon, tapos naalala nila yung binating nila ako ng Happy Teacher's Day. So yon, yung kinabahan ako, sobrang kabado ko. Tapos nawala yung kaba ko kasi plano pala nila yung para batiin yung kanilang teacher. Kapag may competition, para kaming mga robot na tulong-tulong silang asikasuhin na daig pa na kami ang mga magulang nila. They are all cooperative and behave talaga. Masasabi kong kahit saan sila makarating, may pagmamalaki sila ng ating pastor, ng family ng ating pastor na they are belong to Suka Church na sobrang matatalino at mababait. Being a teacher is also a privilege. So every time na nagtuturo kami, natututo din kami or nagkakaroon din kami ng learnings like kung kahit gaano kaiksi yung patience namin, natututunan namin kung paano pahabain yung patience namin every time na nagtuturo kami. And also, kapag every time na gagraduate na sila from Sunday school papuntang youth department, alam namin mga teacher na at some point, we have an impact. Nagkaroon kami ng impact doon sa buhay nila. And then, sa kung ano yung growth na meron sila ngayon. During time na nagko-contest sa KD Camp, so doon nagkaroon ng maraming rewards or awards na tatanggap ng mga bata. So, I'm so happy na sa pamagitan namin isang guro ay marami silang natutunan. Tuwing KD Camp, ayun, lagi po kami kasama at yun, natutuwa ako dahil sila po ay laging nagiging champion sa mga event namin ng KD Camp. Kaya yun lang. Thank you. God bless. Kapag sa Children Congress, yung masaya sila pag nanalo. Lalo na yung as a teacher na nag-train sa kanila, mas masaya pa sa kanila. Kinakaya nila na magiging mangibabaw ang ABS Suka Church sa mga event at sa lahat ng mga activities na kanilang sinasalihan. Marami akong mga Sunday School teacher na nakasama katulad dati na hanggang ngayon ay talagang masisipag at matatalino ang mga bata ng Suka Church. May mga panahon na nanghihina rin kami, nadi-discourage din kami. So, ang kagandahan lang dito, kung yung mga tinuturoan mo, mga estudyante mo, nagbibigay siya ng kalakasan. Kaya tandaan yung mga estudyante, isa kayo sa nagbibigay ng kalakasan sa inyong mga guro. O kayong mga member, isa kayo sa kalakasan nagbibigay ng kalakasan sa inyo. Isa kayo sa nagbibigay ng kalakasan sa inyong pastor. Kapag nakita ng pastor o teacher na ang mga estudyante niya ay very supportive sa kanya, kahit na medyo mahirap minsan ang kinakaharap namin, ay nagawa namin magpatuloy because of you. Dahil na rin sa mga tinuturoan namin na nagbibigay ng support para sa amin. Kaya yung support ninyo para sa inyong mga teacher, nagpapalakas sa mga teacher yan. Ganon sa pastor, support ng mga member para sa pastor, nagpapalakas pa sa mga pastor yan. Maraming mga teacher ngayon na hindi kinayanan, o kaya pastor, hindi nila kinaya. Kasi mga member, hindi nila sinusuporta ng pastor nila. Estudyante mo na nagpa-participate, lalo na sa drama, sa mga singing, or sa mga activities na ginaganap ang Sunday School conference. Yan. Sunday School teachers!
At yan ang mga nagbabagong mga balita sa mga oras nito. Muli, ako si Renz Gabriel Silabo para sa ABCJ News. Muling tumutok sa susunod na balita.